Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggo na kasaysayan na pinamagatang Mahalaga Ka Dito sa Puso Ko. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. I can't forget you, and it won't be easy. Akala ko wala ka dito sa terminal natin, pare dyan. Sige, magkape muna tayo. O sige, kumuha ka na at ako ang magbabayad. Sure ka? Oo, kumuha ka lang. Pati sandwich dyan kay Ate Indang. Magkape muna tayo habang hinihintay natin ang oras ng pagpapasada natin. Thank you Talagang mabuti kang kaibigan, pare. O sige na, basta kumuha ka. Nambobola ka pa. Nakachamba ka yata, pare ko eh. Hindi naman, pero ganyan lang ang buhay. Sa bagay, kung iisipin ay hindi naman kailangan na magtrabaho ka. Ano na lang ang silbi ng magulang mo na nasa Canada? Kailangan din na magtrabaho ako, pare. Mahirap kung maghintay lang ako. Oo naman. Sandali at magpapatimpla ako ng kape natin para mas magandang kwentuhan natin. Sarap! Ang sarap ng kape kung libre. Ano ka ba? Alam mo bro, ang swerte mo, Kaimil. Bakit na naman? Yan na lang lagi ang sinasabi mo. Totoo naman. Ano pang hanapin mo dyan? Beauty in brain, sabi nga nila. Ikaw talaga. Kung may kakambal lang sana siya eh. Ano? Ang ibig kong sabihin, mag-asawa na ako kung makahanap ako ng kambal niya. Talaga ba? Oo, kainggit na inggit ako sa'yo. Marami dyan, pare. Si Charmy, si Haname. Ganon na lang ang paramdam nila kapag pumupunta tayo nakakain doon sa pinagtatrabuhan nila bilang serbidora. Bro. Wala ka nang hahanapin sa ganda nila. Perfect body pa. Oo, wala akong masasabi sa kanila. Mabait at marespeto pareho. Oh, Pero, alam mo bro,
ang pag-ibig ay umuusbong sa kalooban at hindi sa panlabas na anyo, kundi yung itinitibok ng puso mo. Oo naman. Pero ang dami mong alam. Kaya mag-asawa lang ako kung makahanap ako ng kagaya ni Mel. Oo, sige. Pabayaan mo at tatanungin ko sa kanya kung may nawawala siyang kakambal. Sige nga. Sana meron. Aba, bro. Ako na pala ang susunod na magkakarga ng pasahero. Ha? Sige. Sige. Mamaya ulit tayo magkape. Sige bro. Hintayin ko na rin ang oras ko. Hello, Mama. Ay, salamat. Sinagot mo ang tawag ko. Hindi mo kasi sinasagot ang mga tawag ko sa'yo. Mama, nagkataon na nagmamaneho ako. Ano bang dahilan at nagmamaneho ka pa dyan ng taxi? Mahirap naman pag tambay lang ako, Mama. O ano, naihanda mo na ba ang lahat ng kailangan mo? Ang ticket lang ng eroplano ang hihintayin mo, iho. Ano? Bakit nagulat ka? Ano mang oras na matanggap mo ay mag-flight ka na kaagad. Susunod ka na sa amin dito sa Canada. Mama. Iho, alam mo ba, may naghihintay na trabaho para sa iyo dito. Ganun ba? Pero parang mas gusto ko pa dito, Mama. Ano? Bakit? Ayaw mo kaming makapiling dito sa Canada, iho? Gusto ko, Mama, pero... Anong gusto mo? Magtitiis na lang yan sa pagmamaneho ng taxi, ganun ba? Masaya ako sa trabaho ko bilang taxi driver, Mama. Kahit na, mas maganda itong oportunidad na naghihintay dito sa'yo. O sige, Mama. Isipin ko muna. Ano pang iisipin mo? Anytime, pag natanggap mo ang ticket mo, simulan mo na ang pag-iimpake ng mga gamit mo. Ano? Oh, bakit mo ako iniyaya na naman dito sa restaurant? Pagkatapos ng ating car barn. Gusto kong maghapunan tayo, bro. Baka hindi na tayo magkita pa. Ha? Naku, ano bang sinasabi mong yan? Nagkausap kami ni Mama kagabi. Ano ang sinabi niya? At ganyan ang sinasabi mo. Anong hindi na tayo magkikita? Totoo ang sinasabi ko, bro. Anytime ay darating na ang plane ticket ko. Ha? Susunod na ako sa kanila doon sa Canada. Ganun ba? Aba. Bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo? Parang hindi ka masaya. Ang iba dyan, gustong-gusto pag makapunta sa ibang lugar. Pero ikaw malungkot? Andun pa naman ang mga magulang at kapatid mo. Kung pwede lang, bro. Dito na lang ako. Alam ko na. May hindi mo maiiwan, di ba? Paano na si Mel? At magkakalayo kami. Parang hindi ko kaya, bro. Girl, I need you. I need your love. Mabuti kung umuwi ka na. Bakit, Papa? Tumawag kanina si Rusty. Ano? Umuwi pala. At ano ang dahilan na tumawag siya? Alam ko, pero siguro ay idudulog na naman niya ang panliligaw niya sa'yo.
Sorry, Papa. Pero may boyfriend na ako. Di sabihin mo sa kanya. Opo, Papa. May sumpahan kami ni Jan. Sa bagay, wala akong masabi kay Jan. Kahit isang doktor doon sa Amerika si Rusty. Totoo, Papa. Isang doktor si Rusty. Pero si Jan ang mahal ko. Ganun pa man, kausapin mong mabuti si Rusty kung magkita kayo, iha. Sige, Papa. Gusto kong makausap at sabihin sa kanya na wala na siyang mahihintay sa akin at tigilan na niya ako. Mas mabuti kung ganon. Kausapin mo ng masinsinan yung tao para hindi naman masaktan. Alam ko, Papa. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako bastos na makipag-usap. Oh, anong sasabihin mo, love? Makikipagkita raw si Rusty sa akin. At gusto ko rin na makausap. Ang nanliligaw sa'yo na doktor na nasa Amerika? Oo. At umuwi siya. Sabi ni Papa nung tumawag. Gusto na sabihin sa kanya na may nobyo na ako. Oh, kung gusto mo, tayong dalawang kumausap. Ikaw, kung okay lang sa'yo. Sure. Huwag kang mag-alala. Mas mabuti kung tayong dalawa. Para maniwala ang loko. Sabihin ko sa'yo, hindi ako papayag na maagaw ka ng iba. Aha, nagsiselos ang love ko Oh, talaga. Selos na tanda ng tapat kong pagmamahal sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipagpapalit. Ano man ang mangyari, kahit sino pa ang manligaw sa akin. Dapat lang na huwag mo akong ipagpalit. Dahil kapag ikaw ay nawala, mas gusto ko pang mamatay na lang. Oo na. Naniniwala na ako sa'yo. Pero... Pero may problema? yan sana ang gusto kong sabihin sa'yo. Pero... siguro hindi pa ngayon. Basta, sasabihin ko rin. Ano yun? Sinabi ko naman, hindi pa ngayon. Unahin muna nating makipagkita sa nanliligaw sa iyong doktor. Aba, hindi ka ba bibiyahe, bro? Pero naka-standby ka dito sa terminal? Oo, bro. Pinamanahiw ka sa iba ang taxi. Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? May sakit ka? Alam mo naman ang dahilan. Anytime mula ngayon. 'Di ba sinabi ko sa iyo minsan na pagdating ng plane ticket ko? Oo. Bakit meron na? Wala pa, pero may problema ako, bro. Ano yan? Kung sino ang hahawak ng taxi mo, ganon? Isa rin yan, pero may iba pa. Ay, kung ipagkatiwala mo sa akin ng sasakyan mo, no problem. I-deposit ko lang sa bank account mo ang boundary. Talagang ikaw ang pagkakatiwalaan ko, bro. Pati si Mel. Ano? Alam mo ba na makikipagkita kami sa doktor na nanliligaw sa kanya? Yung nasa Amerika. Ano? Dumating siya. At makipagkita kayo ni Mel, ganon? Oo, bro. Ano naman ang reaksyon niya nung pinakilala ka sa kanya? Wala. Parang nalagyan ng suka. Ang alam niya siguro, dahil siya ay doktor, ay siya na ang mamahalin ni Mel. O kaya tanggapin niya. Pero hindi ako nagsalita. Sila lang ang nag-usap. Oo, pero humarap ka rin sa kanila. Siyempre naman, bro. O sige, tama na. Tama yan. Kung hinarap niya ng mabuti ang doktor na yon. Oo, yan ang pinupuri ko sa kanya.
Hindi siya bastos na gaya ng iba. Kaya sinabi ko sa'yo na maswerte ka dahil mabait ang nobya mo. Pero may problema ako, bro. Hmm? Paano kung bigla na lang na maiwan ko si Mel? Ha? Kasi hindi ko pa sinabi sa kanyang pag-alis ko. Ah? Naku, patay. Talagang Tsaka- problema yan. Tsaka paano kung hindi tigilan ng doktor na yon? Kapag nalaman niya na pumunta ako sa Canada. Naka-email na yan. Sana magtiwala ka naman sa kanya. Ikaw naman. Kaya bro, ipagkatiwala ko na lang sa'yo si Mel. Ah? Kung sakali, bantayin mo sana bro. Well, pwede naman kung gusto ni Mel na ako ang kanyang bodyguard habang wala ka dito. O sige, kakausapin ko siya. Kapag napaalam ko na, naalis ako. Girl, I need you. I need your love. Yan, iho. Natanggap mo na ba ang plane ticket mo? Opo, Mama. Kung ganon, simulan mo na ang pag-iimpake. Dahil sa susunod na linggo ay flight mo na. Mama, Wala nang maraming dahilan, iho. Humanap ka ng mapagkakatiwalaan mo. O kaya'y ibenta mo na yung taxi mo. hindi, Mama. Ipapamaneho ko kay Benny. Bahala ka. Basta ang sa akin, next week, dapat nandito ka na. Opo, Mama. Gaya ng sinabi ko, hindi mo ba kami namimiss na pamilya mo? Namimiss naman, Mama. Pero kung pwede lang sana, ayokong umalis dito. At sino naman ang mag-aasikaso sa bahay natin? Nakausap ko na ang Uncle Mario mo. Ganun ba? Oo, kaya wala nang ibang dahilan. See you soon, iho. Sige, bye. Bye, Mama. Keep safe always, and God bless. Bakit ang higpit ng hawak mo sa kamay ko? Bakit? Parang mainit ka. Kung masama ang pakiramdam mo, bakit niyaya mo pa ako dito sa restaurant? Pumunta na lang sana tayo dun sa bahay ninyo. Ay, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. May problema ba? Love, sana huwag kang magbago. Habang nasa malayo ako. Ano? Hindi ko inaasahan ito. Akala ko hindi mangyayari. Pero may plane ticket na ipinadala si Mama. Ganun ba? Pero promise, kahit anong mangyari, hintayin mo ako, please. Ang alam ko noon ay hindi pa maaprubahan ang petisyon. Pero approve na pala lahat. Ang visa ko, ang ticket ko, dumating na nung isang araw. Diyan. Kahit malayo ako, ikaw lang ang nakatatak sa puso ko. Oh, huwag ka sanang umiyak. Hindi ko mapigilan. Nabigla ako. Pangako, hindi ako magbabago. Kahit nasa malayo ako. Sana lagi tayong magtawagan. Pwede? Oo. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako para sa'yo. Maraming salamat. I love you so much, love. Love you too.
Bakit, friend? Umiiyak ka na naman. Kaya niyaya kita dito sa kantin. Dahil ayaw kong makita ng mga kaopisina natin na umiiyak ako. Bakit nga? Nag-away ba kayo ni Jan? Hindi. Pero, lalayo na si Jan. Lalayo ka mo? Oo, Jeremy. Saan siya pupunta? Pupunta sa Canada. Na-approve na ang petition ng mga magulang niya doon. Ano? Ipinadala na raw ang plane ticket niya. Matagal na palang na-approvehan ang visa niya. Pero hindi niya sinasabi sa akin. At hindi niya pinapansin. Ganun ba? Pero ang sabi niya, matagal na yun. Pero kung pwede, ay ayaw niyang pumunta doon. At maswerte ka. Ano? Pag umuwi, o di magpakasal na kayo. Saka, pagkakunin ka niya doon, di mas mabuti naman. At maswerte ka kesa sa akin, no? Pero paano na ngayon? Iiwan na niya ako. Hindi problema yan. Dahil high-tech na. Advance na ngayon ang teknolohiya. Pwede kayong mag-usap at magkita sa pamamagitan ng internet. Naninibago ako at nag-aalala ako. Nag-aalala? Na ano? Baka hindi na kami magkita pa. Ha? Paano kung makahanap siya ng iba doon? Naku, friend. Bakit? Wala ka bang tiwala sa nobyo mo? Meron. Pero alam ko na maraming tukso doon. Liberated ang mga babae doon. Naku, friend. Kahit saan may tukso. Depende yan kung matukso. Oo naman. Pero hindi ko alam. Pero may pag-aalala ako. Parang hindi na kami magkikita. At kung magkikita na kami, baka may iba na siyang mahal. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinabagatang Mahalaga Ka dito sa puso ko. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at direksyon, Luimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Letias Delio Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. How I cherish those moments.